mga kateki. Ako si Miss Via Bonita Vigaraliana. Ako naman si Miss Darlene Joyce Latino. At ako naman si Miss Jermaine Yabes. And welcome to Balitektakan! where we start a conversation about impact of the information age on society. So sa episode na to, meron kaming inimbitahan na isang guest para samahan tayo sa ating balitaktakan ngayong araw. And to answer some questions about the impact of information age on his life as well on his work as an IT engineer. At siya si Mr. Gino Pangilinan. Nagtapos siya sa Bachelor of Science and Information and Technology. At kasalukuyan siyang IT engineer sa isang kumpanya. I'm Gino B. Pangilinan and graduated in Binangon ng Catholic College, and yung course ko is BSIT. And to intro myself, my educational background, I graduated last 2018, right? And I'm almost 6 years in IT industry, and my first work experience, my 3 years experience is one of microfinance company in Philippines. It's Ahon sa Hirap as IT associate. Then after 3 years, I decided to move another company, and present is Fujitsu company. And nagpapasalamat ako para na ma-invite sa interview na to. Thank you. Yeah, thank you din po, sir, at napaunlakan niyo po ang aming ang interview. Ayan. So, kumusta po kayo, sir? Okay lang. Maayos na maayos. Maigi naman po kung ganon. Alam naman po natin na sa panahon ngayon, patuloy po ang paglaganap ng mga technologies sa ating bansa. At habang patuloy po na lumalaganap ang mga technology, patuloy rin po ang development ng information age sa ating society. Ano po ang masasabi nyo about sa information age as an IT engineer? Yung information age, this current within 10 years, very talaga, ang bilis ng evolve ng information age. And from the past 10 years, almost all the process is manual. Like pag pinanganak ka, almost written, handwritten lahat yung information mo. Then they will save local registry in a physical box. They have a storage na andun lahat. Pero right now, after the few years, because the evolving of information age, lahat ng information ng tao is parang exchange is ina-stored na through internet. Nakasave na siya. One company, for example, municipal, nag-ano sila na nagpa-plan kung paano may stored lahat ng information nila for example sa local registry or for their system. Then mag-iisip sila kung anong system yung gagawin nila. Then they decided to store all the information of all people in one municipal in internet. Then sa information age, sa exchange ng information, napakabilis. It will transfer through internet. Few years back, yung message is dinadala pa ng mga messenger o mensahero, yung mga sulat, kung anong address. Ngayon, through messenger app, pwede ka magpadala ng message. Yun, sobrang bilis ng information age right now. Banda riyan siguro, yung nakikita ko kasi, like now, very popular yung AI. Then, siguro magsasalita ka na lang, mabubuhay na yung ilaw. Pero sa totoo lang, nangyayari na siya ngayon na pero siguro konting kibot mo lang, may natatransfer ka na information through internet, through technologies. Yun. Maraming salamat po sa information na ibinigay niyo. Talaga naman pong napakaraming knowledge na nag-gain namin dahil sa information na sinabi niyo. Yun po.
isa pa po, sa panahon po natin ngayon, na halos lahat ay nakakaasa na sa technology. Madalas po ba kayong gumagamit ng social media platforms? At ano po yung mga ginagamit nyo na social media platforms? Sa social media platform naman, nagamit ako ng Facebook, TikTok, and YouTube. Yun yung mga social media platform na ginagamit. Bakit po yun yung mga madalas nyong ginagamit? Siyempre, para din in my personal life, yung makapaglibang, yung makapanood, kung sa nagtatrabaho patay oras pag walang ginagawa, yung pasayahin yung sarili ko. And most of the time, yung chismis. Lalo na ngayon sa internet, hindi mawawala yung chismis. But always check yung lahat ng sa social media platform kung legit yung information na tinitingnan nyo, yung ginagamit. Ayan. So, thank you po, sir. So, kayo po ba as an individual and as an IT engineer, naka-experience or naka-encounter na po ba kayo ng fake news or misinformations na pinaniwalaan niyo? Siguro last pandemic period, yung kumakalat na yung quarantine, gano'n. Siguro yun yung pinaniwala akong fake news na mali ko is pinaniwala ako na kagad siya. Kaya yung misinformation sa akin is parang ang mali ko is naniwala kagad ako. Hindi muna ako nag-fact check in other social media platform or internet. Like yun nga, sa past pandemic period, yung imbis na undeclared na is general, is na pinopost nila is enhanced community quarantine pa rin. Kaya yun yung na-experience kong fake news na pinakamalala in my own experience. O hindi pa rin po talaga minsan maiiwasan na mapaniwala tayo sa mga misinformations or fake news Oo. Laganap na ngayon ang fake news sa misinformation. Ayan po. So, sa panahon nga po natin ngayon ay talamak na ang paggamit ng personal information ng ibang tao at ginagamit ito sa pangi-scam or panghihingi ng pera. Nakaranas na po ba kayo ng mga ganitong pangyayari? Siguro yung paggamit ng ibang information, hindi pa in personal, hindi pa. Pero sa relatives meron. Nagpapakilala siyang ganito na may nangyari. Laganap yun kahit kanino para makakuha lang ng pera. Pero need pa rin natin i-check na pag may involved na pera or any transaction na magiging valuable sa atin, need natin muna i-check, tawagan natin yung mismo nagpapanggap na kamag-anak natin or kapatid. Need natin i-check kung di natin mako-communicate sa iba na related sa kanya para maging sigurado tayo sa mga informasyon na dumarating sa atin. Yun lang, laging i-check o double check lang yung mga information na dumarating. Ayan. Talagang secured lagi ang mga accounts natin rin. Ano po yung nararamdaman nyo nung na-experience nyo yung ganoong pangyayari kapag ano po? Doon po sinabi nyo po yung sa kamag-anak nyo po. Siguro naramdaman ko nun parang disappointed na kamag-anak ko nga siya na isa rin siya na hindi siya may natapos pero hindi muna siya nagtanong sa iba para ma-double check or makasigurado sa mga dumarating. Yun nga, lagi kong paalala sa kanila na kung may mga darating man na information or emergency messages na about family or related sa kaibigan or katrabaho, laging double check pa rin, tawagan, alamin and gumamit ng mga messages app or messenger na makakatulong para ma-double check yung information na dumarating. Basta wag po talagang maniniwala agad-agad. So, ano lang po yung mga ginawa nyong paraan at yung mga isinaalang-alang nyo para po hindi na po maulit yung mga nangyari sa inyo, yung mga ganong instances po, yung mga ganong pangyayari? Yun nga, sa mga information na dumarating sa akin, wag lagi magbe-base kung anong dumating sa'yo. Lagi mong itanong sa may alam or i-check mo sa mga legit
For example, sa Facebook or Messenger, maraming dumarating sa atin na scam, lalo na sa text ngayon. Yung scam na nanalo ka ng ganitong pera, pero sa totoo lang, pag clinic mo yung link na yun, is meron siyang counterparts na pwedeng maka-apekto sa technology na ginagamit mo, and isa yun na need mo na lagi kong sinasabi, think before you click, because sa ages na technologies ngayon is sobrang dami ng mga yung hackers, tumatalino din sila, at yun nga, ang laging gain lang nila ngayon is makakuha ng informasyon na valuable sa atin, at yung mahalaga is pera. Yun lagi, isipin muna kung ano yung gagawin mo, double check, check in legit na pagkukunan ng informasyon. Talagang lagi po talaga dapat ring mag-ingat sa mga pinipindot natin sa social media, lalo na po ngayon na mas dumarami pa nga po yung mga hackers sa panahon natin ngayon. At ayun sir, about naman po sa work nyo, di ba po kaya isang IT engineer? As an IT, ano po ba yung mga needs or requirements para makapasok or ma-hired sa IT industry? Anong pumasok ako sa IT, for my first 3-year experience, pag mag-apply talaga ng IT engineers, kailangan yung specialization mo, expertise mo is may napili ka na talaga. Hindi lang naman programmer, maraming expertise na pwede makuha bilang IT. Yun nga, yung IT engineer, system network administrator, network admin, yun, marami siya, napaka-broad ng trabaho ng IT. Yun nga, nung bago makapasok sa IT engineer is kailangan ginawa ko is yung self-study about sa current technology, anong ginagamit na particular na ng mga company na pwedeng makatulong sa akin para mag-grab ko yung ganung trabaho. Yun, siguro yung self-study, and always being IT is continuous learning para makuha mo yung ine-aim mo na position. Ano naman po yung particular na daily tasks or responsibilities of being an IT engineer? Sa IT engineer kasi, yun yung, in terms of IT engineer, yun yung parang global role. Pero sa internal role ng company namin, isa akong modern workplace engineer. Yun yung may client kami minamanage namin yung mga services nila or business na handle nila. For example, right now mayroon kaming handle na government na yun na minamanage namin. Kung ano yung services na ginagamit nila sa government nila, yun yung i-manage namin, and i-maintain kung ano yung structure ng business nila or system. Then yeah, sometimes we configure then, and sometimes ina-apply din namin automation. Right now, need talaga yung sa services nila na ma-automate. And yep, as IT engineer is doon yung develop, automation system, and sometimes we support din sa mga end users ng client namin. Kung anong problema nila about sa computer system nila, application, and we communicate din sa mga third-party vendor ng application to communicate for them application objectives or background to maintain the flow of the system of their business or application. Kung anong kung need i-upgrade or need bang need i-upgrade or need palitan, yun. Being IT engineer is malawak siya. Nandun yung pag-communicate din sa mga users, then collaborate sa ibang team kasi sa company namin is managed services provider kami. Kung ano yung system ng isang client namin, yun yung i-manage namin. But yung sa company namin, different department kami. Kami IT engineer, yun sa iba, mga programmer, yun. So, ayun po. Di ba napapansin naman po natin na laganap na po yung AI talaga ngayon. Meron po ba yung epekto sa trabaho niyo? Yes, AI ngayon is very competitive siya, lalo na ngayon.
sa ibang mga IT. Kasi nung lumabas ang AI is marami na layoff na mga sa tech, not only tech companies, lalo na dun sa mga other line of business or companies like banking, financing, yun. Because of AI, maraming automation na nangyayari din. Yung nakasanayan na process is napapalitan ng AI. Kaya yung mga mismong nagtatrabaho, imbis na nababayaran sila, pinapalitan sila ng AI para makatipid din ng company. Kaya siya, biggest threat sa mga right now sa mga na workers, lalo na ngayon sa mga IT. Kaya need talaga na continuous learning, because AI is it's a big threat right now. In the past few years, in the future, yes, AI will kung hindi mo mape-prevent yung knowledge ng AI, is papalitan ka ng AI. Yun sa tingin ko, in my own opinion. And ano naman po yung mga advantages ng development of information age in terms po sa work? Sa information age, sa work ko is napakabilis. Dati, first employer ko, yung gamit namin na system is manual pa siya. Lahat ng ini-store na mga information ng client na sinesave nila is isa nga yun na microfinance is very manual, type ka lang ng type. Right now, nung previous after 1 to 2 years nagkaroon sila ng system na for the clients, magta-type lang sila ganito, then directly upload na siya, and yung mga need na information and sa processing ng loan nila is direct na rin. No need naging paperless, and yung transaction is paperless din. Yun nga, yung changing na information, exchange ng mga information is napakabilis na ngayon through internet and through system na de-develop ng mga companies is napakabilis to process the information of individual. Ayan. So, meron din po bang mga naging disadvantages ito sa trabaho nyo? Disadvantages, siguro pagiging IT is disadvantages ng very updated. Siguro kung hindi ka updated, kung umaasa ka sa AI, and not on myself is, pag umaasa ka sa AI kasi, or sa mga advanced na information na kinukuha mo, bakit ka pa nila kukunin kung pwede naman nilang gamitin yung AI? Kung mas magaling ka sa AI, mas pipiliin ka nila. Pero kung alam pa ng AI yung ginagawa mo, papalitan ka nila at yung AI nila ang ipapalit sa'yo. Kumbaga po, parang sa kasalukuyan, parang mapapalitan na yung sa mga trabaho ng IT engineer, magiging AI na lang. Yes, pwedeng ganun. Dumating yung sa future, siguro 5 to 10 years, umaasa ka sa AI, papalitan ka ng AI. Kung yung knowledge mo is nakabase sa AI, then mapapalitan ka ng AI kasi mas magaling siya sa'yo, then they will replace you or yung trabaho mo. Kakalungkot talaga. Kayang-kaya po palitan ng AI yung trabaho ng Yes, these past few months, Google, dami na na-layoff na for almost 10,000. Kasi nag-AI na rin sila. Then, using AI, yun nga, nakatipid sila, nakapagbawa sila ng maraming empleyado kasi kayang gawin ng AI. Then like Facebook ngayon is meron na silang Meta AI, yung ginagawang kausap minsan ng mga users, yung Meta AI. Using that, pwedeng maging competition siya ng Google, imbis na mag-open ka ng Google Chrome or other browser, doon ka na magta-type sa Meta AI. Then yun din, biggest threat din sila sa business ng other business ng like sa mga big companies, Microsoft, Google,
AWS, yun yung mga big IT companies na naglalabanan sila through AI. Meron po talagang advantages, meron din po talagang mga disadvantages sa information age ngayon. Ano po yung paraan na ginagawa nyo para po hindi magkaroon ng masamang epekto sa iyo at sa society na patuloy nagde-develop ng information age sa ating bansa? Maaari nyo po bang ibahagi sa amin at sa ating mga kateki para makakuha rin po siya ng mga ideas? Yun, sa information age nga ngayon is very na siya important, and right now lahat ng information mo is naka-save na sa internet. Kahit hindi mo alam, yung information mo pala is nabebenta na sa iba. Kasi right now, lahat ng information mo, kung may GCash ka, nag-register ka ng SIM, kung may bangko ka, yun, naka-save lahat ng information mo sa internet. And because of information age, na de-develop sila ng mga advanced tech para yung mga exchange ng information is mabilis. And right now, very threat sa mga information. Right now, may mga other site o other company na kumukuha ng mga o bumibili ng mga information ng tao para gamitin yun nga sa pang-i-scam. Lalo na yun yung sikat din ngayon phishing na sesend sa'yo na akala mo is too legit na bangko, yung pala is lang siya, phishing site, or nagpapanggap na yun talaga siya, pero ang layunin lang is makakuha ng mga information, important assets mo or important information. Yun, right now information age is need laging i-update, and kung sino man at kung sa mo dadalhin or gagamitin is lagi mong i-double check kung tama ba, or and sa mga ini-install, lalo na sa mga apps, always check yung nasa last part na terms and condition, kasi minsan yung iba ini-scroll lang siya, check then accept, hindi mo pala binasa na your information will be pwede nilang ibigay sa iba. Yun, kaya always check the documents, your information para mapanatili mo siyang secured, kasi yung security ng information natin is napakalaga ngayon. At lalo na ngayon, pwede siyang magamit na kopyahin ka bilang ikaw para makakuha ng ibang information sa kaibigan mo or related or relatives. So, ayun po. Maraming salamat po, Sir Gino, sa talaga namang napakalawak na kaalaman na ibinahagi niya sa amin. Kaya naman mga kateki, kailangan natin i-double check lagi ang mga privacy and security natin sa mga social media natin. At tulad nga rin ng sabi ni Sir Gino, kailangan din natin na i-check yung terms and condition natin para hindi lang tayo basta pindot ng pindot sa mga kung anong lumalabas sa mga websites. Kailangan rin natin pag-isipang mabuti bago natin pindutin. Kaya nga, di ba may sinasabing, think before you click. At ayun nga, sa panahon ngayon ay mas umuunlad or nade-develop na ang information age na nakakatulong sa society. At the same time ay nagkakaroon din ito ng masamang epekto kapag hindi ito nagamit ng maayos sa tamang paraan. So, ayun, hanggang dito na lang po muna ang ating balitaktakan, mga kateki. Kung may nais pa kayong pag-usapan about sa development of information age, ilagay nyo lamang sa comment section para ma-notify namin. Kaya stay tuned lang mga kateki for our next episode. Bye! Bye!